Yun guys, good day sa inyo. Mick right here. Session na may sipon kasi ako ngayon kaya ganito ako magsalita. So for today's video, mag-unbox tayo ng order ko na GD helmet. In-order ko siya kahapon. Na-order ko siya kahapon ganitong oras, tapos wala pa 24 hours na-deliver na siya agad sa akin. So ang helmet na in-order ko ay GD Squadron. Nakuha ko siya for only 3,100 and may mga voucher kasi na na-add kahapon. So kaya nakuha ko siya ng sale, super mura na yan. And kaya siya napili ko kasi parang bagay siya sa bagong motor natin, which is CF Moto 450 MT. Dual sport siya, so feeling ko babagay siya, and matte black yung motor ko. So in order ko is matte gray. So tara, mag-unbox tayo. So ito siya, may nakalagay na GD na parang scotch tape niya. Medyo malikamok nga lang, siguro dahil sa delivery ko. So yun. Pagkatapos nga pala, subukan natin ilagay itong mga accessories na to. So yan. Konting damage sa box, so okay lang yan. So kasi hindi yung helmet yung may damage. Yeah. Dito. Okay. So ito na yung ating GD Squadron helmet. Yan. Yung box nya. Yan. So base sa mga nabasa ko, ang GD ay yung mga designer niya ay nasa Italy, taga-Italy. Pero manufactured sila sa China and minamarket nila yung helmet ito sa Philippines. So, yan. Okay. Ito yung helmet. Helmet niya. Meron siyang bag. Magaan siya. Super magaan. Okay, may ating buksan. And ang kasama niya ay isang anti-scratch na visor, which I think nagamit ko ito kapag sobrang bigay ng araw. Ayan. GD. Diba? Yan. So XL yung in-order ko kong size. Pero dito wala naman nakalagay kung anong size to. Sana tumba. Yan. Balik natin dito. Plastic na. Yan. Yaw. Ito na ating helmet. Wow. Uy! Nandito pala sa loob yung pinaka-manual niya. Ito naman natin ito. Ito yung manual niya. Yan. Tapos meron siya kasamang keychain na GD helmet. Okay. Ito yung user manual niya. Ayan. So balikan na muna. Ito muna siya. Okay. Okay, sa helmet tayo. May kasama ba? Ayun! Ito yung bag. At may kasama pala siyang helmet mount. Pero sa top to ng helmet, ito siya sa taas nalagay. I think dito. Yan. So parang dito mo siya ilalagay. Meron siyang tornilyuhan. Yan, nalagay mo siya dyan. Tapos meron siyang parang notch dito na ipapatong mo siguro doon. Okay, ito pala bakal to. Bakal. Solid siya. Mabigat. So, yan. Solid sa bakal to. Yan. Okay, dito muna siya. So, ito ang ating helmet. So, meron siyang air vent dito sa taas. Yan, nakita nyo naman, gumagalaw-galaw. Kabilaan yan. Yan.
Tapos sa taas, itong pinaka parang hood niya. Yan. May nakalagay na Geely. Okay? So, plastic to. Plastic, ABS plastic ata gamit nila dito. And then, yung Geely niya dito ay hindi siya sticker. Para siyang, parang printed siya na nakamat. Yan. Kasi mat nga in order natin. Sino pala na adjust pala to. Pwede mo siya i-move. Yan. Pwede mo taasan. If you want, or pwede mo rin siyang babaan. Yan. Okay. So, balik ko natin. Okay. So, ito yung pinaka-form factor niya. Yan. Yo. So, mamaya ko na isusukat. Titignan ko na lang muna. So, para may baba yung visor, I think kailangan mo lang siya hatakin. Titignan ko sa likod kung meron ba. So wala siyang pinduto sa likod, which means hatakin lang natin to. Yan. So hindi pala siya clear. So ito pala SRP niya nakalagay dito, 4,100. Pero nakuha ko lang siya ng almost 3,100 kahapon sa Shopee. So, sulit 1K yung discount natin. And ito yung size niya, XL. Pero yung visor niya is naka-silver na kagad siya. So, papalitan ko to kasi ito maganda paggabi. And malabo kasi yung mata ko. So, definitely papalitan ko to. Okay? So, yan. And then, pagtaas, ang dali lang naman siya iakyat. Baba, taas, baba. Yan. Okay. So, yung loob niya. Ito yung loob niya. Yan. Nilapit ko. Yan. So, makikita niyo ang ganda ng cushion niya. Yan. Firm na firm. Pag pinento mo siya is bumabalik agad. Ganun agad yung cushion niya. Yan. Tapos, hindi pala siya naka-double D-ring. Naka-standard lang siya na parang strap. Yan. Yan. Tapos, ito. Standard lang. Malambot. Dito sa likod niya, malambot din. Okay. Malambot naman lahat. Okay. Itong part na to, plastic to sa likod niya. So, parang back protector. Okay. So, yung interesting dito is itong parang chin niya, natatanggal to. Yan, natatanggal to. May ka na. Ito mismo. Yan, ito. Ito, natatanggal to para makakonvert siya to half face mask. Half face na helmet. So, para matanggal, may nakalagay dito na instruction, press daw. Hindi ko lang kung kita ba. Press. And then, press ko rin yung kabila. Then, parang natin ito dito. Para di magasisahan. Okay. Okay. So, yun na. Tanggal na siya. So, ito yung pinaka-chin mount niya. Plastic. Manipis lang. And then, meron siyang parang air vent dito. Ayan. So, yung air vent niya is yung bakal na mismo may kita nyo. Ayan. Rekta bakal. So, walang foam. Ayan. So, kung gagamit kayo nito, much better gumamit kayo ng parang balaclava para ma-filter out yung hangin. Hindi dumiretso sa bibig nyo kasi walang foam yung filter niya. Ayan. Tsaka, inisip ko paano pag umulan. Pero, nasasara naman siya. Ayan. Okay. Ito yung front. Matte. Tapos, mukhang matibay naman. Ang matibay. Tapos, mamaya, kakabit natin itong helmet. Mount dito. Hindi natin ka na may itsura. Ayan. Kung kailangan pa bumili ng iba pang helmet mount. Yan. Yep. Okay, going back to the helmet. The helmet natin, sa taas, meron siyang parang air vent din na bakal. And meron din dito. Yan. Tapos, sa mga tulad ko na nakasalamin, yan.
Eyeglass ready na rin siya. May logo siya dito na eyeglass ready. So, di kayo may hirapan sa pag-drive. Kasi, yung ibang helmet, masakit dito sa seat dito. Tapos yung ibang helmet, kasi sobrang tigas niya, nababali na yung parang yung sa salamin, yung mahaba niya. So, ito, feeling ko maging okay to kasi nakaabang or gawa siya para sa may mga eyeglasses na rin na riders. Okay? So, ito, nandito yung tanggalan niya, side part ng helmet, side cushion, ano siya, kalimutan ko na tawag yan, basta nakagano siya. Tapos, ito, tanggalin natin to. Tapos isukat na natin. Yan. Okay. So, kung ano gagawin, sukat ko siya na nakakabit yung ating chin guard. Okay. So, para mabalik siya, I think kailangan lang naman siya tulak. Yan. Papasok mo siya pareho, kagulaan. Tapos tulak lang. Yan. Yan. Pag narinig nyo na yun, means good na. Yan. Ang matibay naman siya. Yan. So, meron siyang bakal dito, di ko alam. Or siguro dahil to sa yung nakagagals ka. At nakagagals ready na rin siya. Air vents sa likod ulit. Yan. Pakita ko lang. May Geely Squadron. Dito yung mga DOT certification niya. Sticker niya, and hindi to sticker lang sorry, hindi pala sticker to. So talagang nakaprint siya sa likod. Ang pinaka-sticker niya isa sa baba lang. Ito yung sticker niya. Lahat ito printed. Okay, printed. Ay, nakalagay advanced plastic shell. Okay, sukat natin. Unang sukat, Squadron. Uy, ang astig. So, ang lambot sa loob, ang lambot ng cushion niya. Ayan. Yun. So, napaka-snag fit niya. Super snag fit. Kung gagawin niya ngayon, hindi siya may iwan. Yun. Yun lang. Baba ko lang konti. Yan. So, yung front view. Yung side view. Side view. At ito yung kanilang side view. Nagababa ko yung visor natin. Yan. So, di ko kayo makita. Di ko kayo makita syempre. So, tanggalin natin yung sticker. Yo. Yeah. Napakaangas. So ngayon, tatry ko siya tanggalin nang nakakabit yung helmet sa ulo ko. Tingnan natin gaano kadali tanggalin at ibalik ito. So, mahaba yung daliri ko. So, parang pipilitin ko siya sa loob. From the inside, tahan ko na siya. Yun, no? Oh, diba? Diba? Half face na siya. Pwede mo siya itaas sa konti. Ayan. Tapos, bababa ko nga itong visor. Oh, diba? Diba? Good. Okay. Ngayon, subukan natin ibalik yung chin mount niya. Ang chin cover. So, feeling ko ito yung medyo challenging dito kasi hindi mo siya makikita. Kakapain talaga.
Ayun nga, ang hirap niya. So, yun. A few moments later. Ito nakuha ko naman. Yan. Yan, naibalik ko. So, kaya naman ibalik. Pero challenging nga lang kasi kailangan ma-shoot mo pareho yung dalawang notch niya sa loob. Medyo mahirap nga siya. So, ginawa ko is pa isa-isa. Yung isa, sinul ko muna na nakalapat na. Then, tsaka ko may kinapa itong kabila. Nung dalawa na yung lapat, tsaka ko siya tinulak. Okay? Ay, so tala natin pala ngayon yung lens. Yeah. Para palitan yung lens. Ayun. Ayan. Yan. So, yung nag-hold dun sa pinaka visor natin is itong notch na to. Meron siyang notch. Yan, kung nakikita nyo. Yan yung notch. Ito yung nag-hold sa visor. Yan. So, para tanggalin, kailangan hugutin mo siya pareho. Pero one at a time lang. Okay? Kaya may kita mo, parang meron siyang lubricant. Para siyang petroleum jelly. So, parang ano siya, pampadulas. Something na nandito sa loob mismo. Yung connector mismo nito. Yan. So, kakabit ko yung ating black or yung clear visor. Kasi mas gusto ko ito. Yan. Siya. Yan. Yung pinaka-satisfying sa lahat. Ooh. Okay, so ibabalik ko na siya. So, I think same process. Pero this time unahin ko yung kaliwa. Kasi unang na akong tinanggal yun. I-align lang siya. Yan, tumunog na. Tapos ito naman. Susunod. Yun, tumunog na rin siya. So, yun lang. Yan, napalitan na siya. Yan. Yan. So, I was expecting na merong talagang clear visor. Pero yung pinadala sa akin is dito na yung is parang silang dark. Which I think na medyo problematic siya sa akin. Kasi ina-expect ko is clear sila. May clear at least isa. So, yun. Hindi pala siya clear. So, baka ibalik ko rin tong silver na. For now, try natin tong black. Yan. Siya. Dating black. Yan. Ito na ating black visor sa ating squadron mat. So punasa nga siya kasi nahawakan ko yung parang jelly kanina. Mumukha siya wet. Yan. So yun siya. Ito natin suot. Ano mas okay? Ano mas okay? Itong silver ba o yung black? Yeah.
Okay. Okay, so sa ngayon, ikikip ko muna tong block. Tatry ko pa siya sa road. Tignan ako paano magiging performance niya. Kung masyado bang madilim or okay lang ba kahit gabi na. Kasi merong visor na kahit gabi na clear pa rin naman. Yan, ito muna check ko. Tapos, kakapit natin tong helmet mount sa top. Okay. Try ko rin nagkabit yung aking 360. 360 cam. Or di kaya switch ko muna itong camera. Gagamit ko muna yung 360 para itong Ace Pro to ilalagay natin sa taas. So yun guys, kumuha ko ng screwdriver. Kasi kailangan ng screwdriver para matanggal natin itong naka-cover sa taas. Ay! Hindi pala ubra yung kung ano nung screwdriver lang. So, feeling ko better na flat screw ang kunin nyo kesa ito. Yeah. So, kuha tayo ng flat screw. So, yun guys, wala akong nakuha flat screw. Pero, meron na nakuha gunting. And, dilogan ko lang siya ng konti. Dilogan ko siya ng konti. And, naiikot na siya sa kamay ko. Yan. So, yan. Ito. Yan. So, natanggal ko na siya. Ito yung nasa ulo niya. Plastic. Tapos ito, screw siya. Pero ang laki ng spacing ng screw niya. So, hindi obra yung mga ordinary na Phillips screw natin. So, to use this, ayan siya. So, nakikita mo siya. Ito yung butas. Ito yung parang adjuster niya. Tapos, meron siya parang O-ring sa loob. So, ito, papatong mo lang itong notch dito. And then, ito na yung screw. Make sure mo siya na nakashoot doon sa pinakabutas sa taas. Yeah. Yan. Yan. So, yan. Mahigpit na siya. Yan. So, yan. Ang move pa rin. Yan. So, depende sa forma mo yan. So, ayan. Try naman natin ikabit ang ating Insta360 sa taas. Kasi wala pa tayong quick release. So, gamit naman natin siya ng mga mounting. Yan. Yan. Tapos papatong mo lang siya. Yan. Yan. So, yan may itsura ng ating mounting for 360. Wow! So, much better siya kung meron kayong mga quick release na mount. Ako kasi wala pa akong ganun. Kaya, ito lang muna. Pagtsatsaga ko na lang muna itong ganito. Okay? So, higpitan ko lang to. Yan. Okay. Diba? Not sure if kita nyo ba, pero yan. Yan ang finished product. Gamit natin ng Ace Pro. I mean, ang gamit natin ng 360 cam sa taas ng ating helmet. Chili Squadron. Okay? So, ngayon naman, gagawin natin is, gagawin naman natin is yung chin mount. Lalagyan natin dito. Try naman natin na naka Ace Pro to yung gagamitin. Action cam mismo ang gagamitin natin dito. Okay. Ngayon, ang gagawin naman natin ay ilalagay natin tong ito medyo luma na to. Hindi pa ako nakakabili ng bagong version ng Telesin na chin mount. So, pagtsatsagan naman natin to ilagay dito. Tapos,
lalagay rin natin itong parang lapel. Kasi itong Ace Pro 2 natin ay merong audio adapter. So makapag-vlog tayo or motovlogging, clear yung audio natin. Gamit ko pala is Ace Pro 2. And then, unfortunately, yan, ikaw lang kung makikita nyo, nabasag yung pinaka-lens niya. Pero other than that, okay naman. May nabibili naman ito sa Lazada or Shopee. Hindi ko lang alam kung magkano, pero madali naman itong palitan. Okay? So, umpisa na natin. So, ito. Lalagay ko siya dito. Okay? So, better siguro tanggalin na lang natin itong ating chin guard. Tapos salpak na lang natin mamaya. Yan. So, dito, papatong lang. Okay. So, better siguro i-close ko na lang yung pinaka air vent niya dito kasi madalas yun nagkakos ng wind noise. Okay. So, for this, baliktad ko lang siyang ganyan. Ipapasok ko siya dito. Yes. Dito. Yan. Patong lang siya, tapos ilalak. Then yung kabila naman, tsaka na natin ipitan kapag lapat na sila pareho. Tapos na lang natin. Yan, ganyan. Position muna natin, tsaka natin higpitan. Mukhang maganda naman siya tignan dito. Pero kasi ang downside ng mga ganitong mount is kadalasan hindi mo masasara yung mga visor kasi tulad niyan na yun, no? Yung strap mismo is nakaharang. So better if may mabibili kayong dinidikit dito sa chain guard para wala ng strap. Much better yun. So for now, pwede na ito pagtsagaan. Yan. Ganyan na muna siya. I-spread out natin. Yan. Tapos hihigpitan ko yung strap niya. Yan. Okay. Ito na yung isa. Kailangan mo lang pagtsagaan. Yan. So, flip na pareho. Yan, nahatak naman nila. And, mukhang snag fit naman na siya. And, good thing is, goma siya. So, yung pagkapit niya is lapat sa malaking part ng chin. Kaya, di siya basa-basa uusog. Yeah. Okay. So, dapat natin ang ating Ace Pro 2. Yan. Uy, suwabe. Yan, nalagyan natin itong mount. Lock. Yan. Kita na siya. Yan. Okay. Looks good. Yan. Ito ating chin mount. Nakakabit ang ating Ace Pro 2. Yan. Okay. Try mo natin siya ikabit. Yan. Shoot mo lang siya dyan. At tutok mo lang din yung kabila. And push both. Yan. Yan na. So, yung problema sa mga mat, pag nadidikitan siya ng mga oil is obvious to obvious. Medyo magnet siya ng dumi din. Yan. So, ito na ang ating Ace Pro 2.
sa ating bagong biling Geely Squadron. Yan, no? Yan. So makikita niyo is meron siyang maliit na gap. Meron siyang very very small na gap. Yan. Kasi nga naharangan na yung strap. Yung pinaka nilalapagan ng visor, naharangan ng pinaka strap. Yan. So ngayon, ang gagawin natin is kakabit naman natin ang ating microphone, itong lapel mic natin. So didiskartehan muna natin. Dito bale ito dito. Yan. Siguro better tanggalin na rin muna natin to. Yan. Itong helmet, ito ka muna. Ito, tsaka natin siya pag-aralan para siya imamuan sa loob. So, maganda dito, may space siya. So, ang gagawin ko is, baka dito na lang, ganyan, yan. Better siguro is nakaganyan siya sa gitna para hindi nakalaylay. Tapos, kakabit ko na lang itong parang pinaka-clip niya dito. Yan. Yan magiging final form niya. Ha? Yan. Pwedeng ganyan. Or siguro gagawin ko para hindi mas nakaka-ilang. Shoot ko muna to dito. Yan. Shoot ko. Yan. Shoot siya dyan. Yan. Pailalim siya. Tapos ito naman mga wire, papailalim ko sa straps ng ating helmet mount. Yan. So siguro kung meron kayong strap dyan for better positioning, gamitin nyo. Yan. Pero for now, I think I will settle for this. Wow! So, ito yung mic. Ito yung wirings. Nasa ilalim naman siya. Hindi naman siya basta-basta matatanggal. And yung front natin, malinis naman siya tignan. Yan. Wiring nandito. Yan. Diba? Ayos na. Ayos na. At ilalagay ko na siya uli. Dito. Yeah. Diyan nalilito ako. Yan. Shoot lang uli. Wow! Yan. Okay. So, eto na ang ating vlogger setup. Yan. Para sa ating Geely. Yan. Lagyan natin ng konting montage. Geely Squadron matte black, advanced plastic shell, Geely using Ace Pro 2. Yan, camera. Wow! Yan. Sige, suot na natin to. And so medyo bumigat tong nasa harapan ko. Yan, medyo bumigat siya kasi nga mayroong action camera. And then feeling ko sakto lang naman yung layo ng bibig ko between chin mount, yung chin niya, and then yung sa microphone. Parang siguro isang daliri yung space between. So yan. So far, snag fit pa rin naman.
medyo bumigat lang yung harapan niya. So, mapapansin nyo medyo lumulundo yung harapan niya kasi nga mabigat yung camera na to. So, I might consider putting it to the top for better POV, but kasi sa ganitong setup ako komportable. So, tignan natin. Mag-video ko this upcoming days para makita nyo yung pinaka-final form nito. Ng tsura ko kapag sakay na ako ng motor ko gamit tong helmet na to. Pogi ba talaga? Hey guys, thank you for watching. Please don't forget to hit subscribe and like, share it to your friends kung interested kayo sa ganitong helmet din.